Kung ito ay isang pagsubok, sa kanya lang ako kakapit. Dahil nauunawaan ko naman na pag binigyan ka ng Panginoon ng ganitong klase na hinaharap sa buhay mo, eh, naunawaan ko naman may magandang ipapalit siya sa akin. Titiisin ko na lang kung ano. Ilang taon na nga silang ganyan, Mag-aapat na. pero still nakakaya mo. Ano? Ibig sabihin, mahal ka ni Tiyan. Katulad ngayon, ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, siya. Tao po. Kuryente po, kuryente. Dahil wala pong nalabas, ako'y pumasok na. Anong ginagawa nyo? Pakain mo. Ayan yung gatas. Kainin. Ba't ayaw nyo akong labasin? Kasi kuryente. Naniningil. Oh, biro lang po yun. Ay, ganyan karami. Ay, hindi ko nga naglinis pa ako. Nilinis ko pa ako ang liig. Eh, ilang beses sila umiinom ng gatas maghapon? Ay, bale ho ay every 4 hours. Na ganyan kadami. Yan yung gatas na mamahalin. Ang gatas po ni Nakambala yung Pediasure, Pediasure. yung mamahalin. Laki mo namang dadalhin din. Eh, pwede ba ito sa mama? Oh, Yan, titingnan namin ang pagkain ni Nakambal. mga hubad. Relax lang anak. Relax. Magkukumot lang po si Nakambal. Relax lang. Relax. Nakadiaper sila. Nandini si kuya. Huwag Gising kayong- sila pareho. Ay, Kambal. Oh, yung ganda naman ng ngiti. Ano nga ang pangalan ni Utoy? Jaire po. Jaire. Yeah. Oh, Miss na naman to si Jaire at saka si Jiro. Jiro. Yan. Jiro ho, Magagatas na. Medyo ako'y sa kanya, parang laging Nagugulat. parang laging bibigay. Pero nakasisure ng isa. Yung isang araw ho. O, di ba? Si Doktora. Harap ka nga sa akin, ay. Relax lang. Parang doktora siya. Hintayin mo na. Dating Ano nga ang kasalanan nyo daw, Kambal, sa Kuya Benji? naibili ng gatas. Yung huli kong dinala. Dapat isabi ko nga ay pan-therapy. Oo. Ay, wala nang choice na. Dala na. Kung alin yung higit na kailangan. Oo. Tsaka hindi din naman bumalik pa yung yung kausap namin therapist. Oo. Oo, miss ka. Mag-okay ka nga, kung okay ka nga. Kaway ikaw, kaway. Mag-okay ka, dali. Tingnan mo, marunong ka ga. Ang ganito, oh. Mag-okay ka. Oh, parang doktora eh, oh. Hindi ako naging doktora. Oo. Ano pong kailangang i-check bago bigyan ng gatas? Yung pong tiyan, dapat daw po'y bukas. Kung may maririnig ka daw na parang kumukulong. Dapat ganon bago bigyan ng gatas. Hindi pala pwedeng basta bigay lang ng bigay. Oo, dahil parang sa tiyan magkakaroon ng pagka hindi mo chinek. Kailangan daw Hindi pala yung hindi basta. pag oras ng pag-inom ng gatas, hindi dapat bigay ng bigay. Kailangan i-check din Check muna. muna. Kung sabi nila yung pag ganun daw, bukas. Pag may parang kumukulo. At pag panay ang inom ng gatas, parang rin, ang bulsa naman ang kukulo. Ay mukhang gayon yun. Talaga po palang yung isang box na saglit lang Kasi yun, dami Gawin ng mga ngiti-ngiti. Hindi naman pwedeng tipidin kasi mayroon talaga nakalaan kung gaano dapat karami. Oo. Kasi wala silang ibang pagkain kung hindi gatas lang talaga.
Dapat nga kami pupunta ho kahapon sa doktor. Ay, ang problema ay nag-half day, wala daw neuro. Tsaka yung pulmo dahil sobrang ubuhon nila. Hindi ho gumaling-galing eh. Napainom ko na ho ng gamot. Eh, di naman ho din, ganun pa rin. Kaya ngiti ng ngiti. Ang ganda ng ngiti ah. Ah. Ngiti ng ngiti Eh, eh. sa mamahalin ba naman ang gatas na yan? Pag hindi gumanda ang ngiti. Pero pagka ho yung talagang hindi mo sila wala, parang wala lang. Nakatingin lang sa taas, ganun. Kaya mukhang okay naman. Paano pag dumating sa puntong ubos na si kamahalan na gatas, Yun nga tas walang wala? yun nga po ang pinoproblema. Pero sabi ko na may Diyos na bahala ako nga sa amin. Dahil kapag naman nga ho, inaakala ko na wala na. Abo, Bigla na lang. Dumating. Katulad niya ngayon, dumating kayo. Baka sakaling meron. Eh, di ba, kuryente nga yung sigaw mo kanina. Ay, kaya nga ho, medyo nangangatal-ngatal eh. Wala pa Anong narinig niyo yung salitang kuryente? Pag marinig. Nangatal na. Sabi, teka muna, ikababayad lang yata. Pero, sabi kay sandali, at ako ngayon naggagawa nitong kanilang pagkain. Gatas pa lang yan. Ano, eh, paano yung iba pang pangangailangan? Sadya. Yung pagka nga ho, medyo meron akong nadating na pera na galing sa kanila na tulong. Ang ginagawa ko yung kakilala ko pong may sakit din ang anak, nakasama ko sa BAT-MC. Doon na lang ako humihingi ng tulong na i-order ako. Baka meron siyang voucher, mas mura-mura. Makabawas-bawas. Tsaka ho, hindi ko na nga ho magampanan yung pag-alis-alis para bumili ng ganun-ganere. Parang halos lahat akin nga yung trabaho, kaya nakatulong din naman po yung aking biyanan at saka yung aking ina. Kaso mahina din ang katawan. Kailangan din nila ako. Tatawagin din nila ako. Oh, di talaga matanggal ang ngiti. Oh. Relax anak, relax. Relax ka lang. Malapit na ikaw. Dari lang ay inuubos. Pagkatapos sila, ako naman. Hindi pa ako nakain. Di pa kayo nagtanghalian. Hindi pa ho eh. Alas 3 na. Naglinis pa ho nito. Bago ko pa natanggal. Hindi bagong linis. Hindi ko lang magawa yung maalis pa yung hindi ko pa ho nalinis yung mismong loob. Relax ka dyan. Umis ka lang naman ng umis eh. Kaya muna. Pakikinggan ko muna kung ano sinasabi ng iyong tiyan. Baka nagugutom na. Relax ka lang. Nakatagpok. Ano daw ang sabi? Nataktak. Yan. Mainit-init pa. Marami pa rin talaga. No? Ako ngayon nagtataka. Ba't hindi maubos-ubos yun? Sabi ko mukhang hindi pa rin ma-oopera. Dahil sabi ng doktor, sa ENT naman, sabi nila, pag daw ganun, mahihirapan lalo ang bata. Pag umuubong ganun, tapos ooperahan. Kaya nung nasa ospital kaya hindi po malapitan, ganyan. Lagi na pala may bibigay. Pag mahinaan loob, ano? Kaya sabi ko sa mga nurse at saka sa mga doktor, bahala na kayo sa akin ng anak at talagang Hindi nyo kaya hindi makita. ko kayang makita kung gano'n. Nauunawaan naman nila ako dahil nga, dalawa din nga ako ari. Nangangatalain din ang aking kamay. Pagka naman sila nakakain na ganyan, pag ginagaling sila natulog na. Minsan naman basta lang nakatinga lang ganyan.
Nakatitig lang sa kaya same. Nag-iintay ng butike. Kung maaari nga lang na hindi na painumin ng gamot, ginawa ko, hindi pwede. Baka kung magsisure, lalo. Hindi pwede laging magsisisure, bawal na bawal na sa doktor. Hindi naman pwede nga hindi pa iinumin. Kakunti na anak, kakunti na. Tiisin mo, tiisin mo. Yung gamot na yun, maintenance talaga nila. 3 klase. Mahal din. Mahal din. Sa mga bago po sa story ni Nakambal, ayan, 16 years old nga sila, ano po? Sila po yung kambal, mula rito sa Agoncillo, Batangas, 16 years old. Nasa ngayon, iisa po yung kanilang kalagayan, yung kanilang karamdaman. Ito daw po isang uri ng epilepsy, kaya lang hindi pa tukoy kung anong klaseng epilepsy ito. Kakaiba daw po na epilepsy yan Epilepsy, hindi lang tukoy kung ano eksakto, kung anong klaseng epilepsy. Kakaibang epilepsy. Kumbaga sa English ay rare epilepsy. Tapos si nanay po ay single mother kayo. Ano? Ilang taon na nga kayo single mother? 54 na po. 54. Gaano katagal nang wala si mister? 10 na po. 10 taon na. Ngayon, solo nyo talagang hinaharap yung problema, no? Yung kalagayan ni Nakambal. Tapos may isa pa kayong anak bukod sa kanila. Babae po. Yung babae. Bali, 3 po sila lahat. Tapos nabanggit nyo sa akin dati, PWD rin kayo? Ang kamay ko ng hanggang dito lang pwede dahil may nakatuon. Yun yung dahilan. Kaya habang nagpapainom kayo ng gatas kanina, Tagilid. limitado yung galaw. Tagilid. Gusto mo ng saksyon? Sasaksyonan kita? Ha? Sabi niya, isaksyonin ko daw. Eri namang isa, ayaw magpasaksyon. Sabi baka daw nasasaktan. Siyempre, pag inano mo siguro yung paghigop ng hangin doon sa baka nasasaktan na rin siya. Gusto mo saksyonin? Ha? Malayo ang Paano mo napapagsabay-sabay? Ikaw ang ama at ina. Tinitibayan ko na lang ang dibdib ko at katawan ko. Pero kagabi parang bibigay ako dahil di ba puyat na puyat, pagod. Gusto kong matulog nang maya-maya umikot ito. Sabi ko, patay, bakit umiikot ang kwarto na are? Ako'y pumikit. Talagang inihiga ako na talaga. Pero hindi ko kaya. Nanay Jocelyn nga, anak. Jocelyn nga. Yung nangyayaring ito, ano yung tingin mo? Ito ba'y isang kalbaryo, isang pagsubok o isang biyaya? Mas maganda sana kung biyaya nga ito. Mas mabuting tanggapin. Yung kalbaryo ay sasabayan ko lang ang Panginoon. Kung ito ay isang pagsubok, kumbaga sa kanya lang ako kakapit. Dahil nauunawaan ko naman na pag binigyan ka ng Panginoon ng ganitong klase na hinaharap sa buhay mo, naunawaan ko naman may magandang ipapalit siya sa akin. Tiisin ko na lang kung ano. Ilang taon na nga silang ganyan? Mag-4 na. Pero still nakakaya mo. Ano? Ibig sabihin, mahal ka ni God. Ano? Marami siyang, kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan mo, hindi siya tumitigil ng pagbibigay ng dahilan para patuloy kang lumaban. At alam ko may plano si God. Katulad ngayon, ayan. Ay, Diyos ko. Wala Ito nga po yung kumbaga, sinasabi ko sa sarili ko, bakit
mahal na mahal nga ako ng Panginoon. Sana nga lang yung gusto niya para sa akin na magawa ko. Sana magawa ko talaga. Hindi ko lang alam kung ano na iyon na pinapagawa niya sa akin. Dahil araw-araw na dumaraan na nga ang araw hindi ko nga minsan maintindihan kung saan kukuha ng gagastusin sa kanila. Pero pag alam na wala na, May dumarating. Dahil wala akong kasama ngayon, ikaw ulit ang magbubukas niyan. ko, pasensya na at ako'y talagang lagi akong emotional. Bubuksan na ho natin ang inyong tulong. Mahiwagan, sobre. Ikaw ulit ang magbibilang, lalakasan mo ulit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, siyam, 96, 40, 9645. Di ba? Ang bait-bait ni God. Kahit gaano kabigat yung problema, may binibigay siyang paraan para gumaan. Salamat po sa inyo at ako po ay inyong sinusuportahan. Siguro kung wala din no kayo, baka hindi ko na rin nakayanan ito. Sa lahat po ng mga nagbigay na sa amin, salamat na marami. Alam ko kung kulang yung sabihin na salamat. Wala akong magawa para sa inyo. Siguro Panginoon na lang. Sila ang magbabalik sa inyo ng biyayang ito. Salamat ulit. Siyempre na Jocelyn, kaya may naibigay ulit si Kuya Benji, yun ay dahil sa ating mga kababayan. Maraming salamat po kay Ma'am Victoria de la Cruz, 2,380. Kay Sir Manuel Base, 500. Kay Ma'am Jel Del Valle, 500. Adelina De Flat, 500. At kay Ma'am Cheche Pasco, 5,765. Yun po yung total of 9,645 mula po sa ating mga kababayan para po kinakambal na ni Jocelyn. At syempre maraming salamat din po kay Ma'am Charity. Yun, si Ma'am Charity rin po yung dahilan kaya patuloy nagagawa natin yung mga ganitong pagbisita kahit saan man po sila naroroon. Maraming salamat din po kay Ma'am Charity. Salamat po. Basta tuloy-tuloy lang ang pagdarasal na ni Jocelyn. Kasi, yan, ano mang bigat ng problema, di ba? Lagi nandyan si God, palagi siyang may sagot. Basta tuloy-tuloy lang ng dasal. At yun, sa mga kababayan, sa mga nais pa rin po magpaabot ng pagmamahal para kay Nakambal, kung gagamit po kayo ng ating account, isang maiksing message for Kambal. Yun po para alam ko, yung matatanggap ko po ay para sa kanila. And then, pwede rin po kayo mag-message sa page. At para higit po nating matulungan si Nakambal, at mas makatulong po tayo sa ating mga kababayan, please share this video po.